Legacy in Disguise. Kabanata 22. Galit na sumambulat ang tinig ni Adrian, matalim at puno ng pagbabanta. Hoy, mataba! Akala mo ba makakalusot ka sa pananahimik? Tandaan mo, nasa Nanjang City ka. Lahat ng taong naloko mo rito, hindi basta-basta, pawang may kapangyarihan, may yaman, at may galami. Sa totoo lang, hindi ka na dapat nabubuhay sa lungsod na to. Kaya kung may konsensya ka pa, sabihin mo na ang totoo habang may panahon ka pa. Dahil kapag inabot ka ng gabi, baka wala nang makapagsalba sa'yo, kahit multo. Agad na napagtanto ni Juliet ang taktika ni Adrian, isang may sensinang psikolohikal na pagbagsak. Kaya't agad siyang sumuporta, malamig ang boses, ngunit matalim ang mga salita. Ang pamilya Montroy ay isang iginagalang at kinatatakutang pangalan sa Nanjang City. Kung may manggahas na manloko sa amin, kami mismo ang magbibigay ng leksyon. At maniwala ka, hindi iyon basta-bastang leksyon, kundi leksyong ililibing ka ng buhay. Kapag naging malambot kami, ano pa ang silbi ng pangalan namin? Nanlaki ang mga mata ng matabang lalaki. Nanlamig ang kanyang batok at tila nabulunan sa sarili niyang laway. Alam niya ang reputasyon ng pamilya Montroy, isang hakbang lang mula sa kanila ay maaaring libingan na ng kanyang katauhan. Nanginig ang kanyang tinig habang sumisigaw, puno ng takot at desperasyon, Bruno. Iligtas mo ako. Wala akong kinalaman dito. Sumpa. Ngunit sa halip na mailigtas siya, biglang sumiklab ang galit sa mukha ni Old Master Chu. Anong kalokohan yan? Niloko mo ang pamilya Montroy at sinangkat pa ako. Gusto mong mamatay, ha? Mabilis nitong hinugot ang isang matalim na kutsilyo mula sa bulsa, kumislap ang malamig nitong liwanag, kasabay ng nakakakilabot na tingin mula sa kanyang mga mata. Walang alinlangan, sinugod niya ang matabang lalaki. Aray! Demonyo ka! Sigaw ng lalaki. Mas mabilis ka pang magpalit ng maskara kaysa sa aktor sa opera. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na si Miss Juliet ay umaasa sa'yo. Na kapag sinabi mong ayos lang, mabibenta ang Jade. Ikaw ang nagtulak sa akin, ikaw ang may pakana. Tahimik ngunit mabigat ang titig ni Juliet. Naglakad siya palapit kay Adrian at malamig na winika, Mr. Adrian, tapos na ang palabas. Tumawa na lang tayo sa kahibangan nila. Umalis na tayo. Ang pamilya namin na ang baalang maglinis ng dumi. Tumanggaw si Adrian, walang imik ngunit may bigat ang kilos. Sige. Umuwi na tayo. Habang papalayo ang dalawa, nanlaki ang mga mata ni Old Master Chu. Namilog ang mukha, at para bang nawala ng hininga. Wala na siyang pakialam sa matabang lalaking duguan sa sahig, lumuhad siya at nagmakaawa. Miss Juliet, patawarin niyo po ako. Mula noon hanggang ngayon, tapat akong naglingkod sa Montroy. Kahit kaunting awa, maawa kayo. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumantad si Kristoff, galit ang boses at matalim ang pananalita. Walang kwenta ang pagmamakaawa mo. Ginusto mong maging master ng laro, akala mong makakakuha ka ng bilyones na kita. Sa tingin mo ba, palalampasan yan ng pamilya Montroy? Parang binuhusan ng yelo si Old Master Chu. Nanginginig na napaupo siya sa malamig na semento. Hindi pa rin natapos si Kristoff. Kahit magpatawad si Miss Juliet, ako, si Kristoff, hinding-hindi kita mapapatawad. Sa isang iglap parang nawala ang lakas ni Old Master Chu. Bumagsak siya sa sahig, umiyak, at nagngangawa, para bang gumuho ang buong mundo niya. Umiling si Juliet, at muling tumingin kay Adrian. Patawad, Mr. Adrian. Nagkamali ang pamilya ko. Huwag mo nang dibdibin. Ngunit tahimik lang si Adrian. Isang malalim na titig, isang malamig na tinig. Ang mga traidor at ganid, nasa lahat ng dako. Hindi mo dapat ako ang kasalanan nila, Miss Montroy. Sa oras na ito, lumabas si Kristoff mula sa Haicheng, kasama sina Marcel Goon at Henry Chin ng pamilya Chin mula sa Ores Hill. Agad na lumapit si Kristoff kay Adrian at mariing nagpasalamat. Mr. Laurent, kung hindi dahil sa inyo, naloko na sana si Lee ng hayop na yon. Utang namin sa inyo ang araw na ito. May hiya sa tinig ni Marcel Goon habang nagsalita, tunay kayong bayani, Mr. Laurent. At kami, bulag sa Jade na inakala naming tunay. Kahihiyan sa amin. Yumuko rin si Henry Chin at sinabing, kung hindi ninyo kami pinigil, baka tatlong magnanakaw na kami ngayon. Sa halip na tubo, puro kahihiyan ang inabot namin. Ngumiti si Adrian, banayad ngunit may tindig. Walang anuman. Inanyayahan ako ni Miss Montroy upang tiyakin ang tunay na halaga ng mga bagay. Kaya, obligasyon ko rin iyon. Pagkasabi niyon, sumakay na sa sasakyan sina Adrian at Juliet.
Nagsara ang pinto, isang eksenang tila pamunit sa katahimikan ng looban. Ngunit sa likuran nila, napansin ni Adrian ang mabilis na pagdating ng ilang lalaki, nakaitim, seryoso ang mukha. Tahimik ngunit malinaw ang balak. Ang matabang lalaki at si Old Master Chu, tila wala ng kaligtasan. Sa loob ng sasakyan, tila nagyayelong katahimikan ang bumabalot kay Juliet. Matigas ang kanyang ekspresyon, at may bahid ng pag-aalimura sa kanyang mga mata. Sa paningin niya, si Adrian ay isa lamang mayabang na lalaki mula sa isang pamilya na hindi naman kahanga-hanga. Pero ang mas lalong nakakagalit ay ang pakikialam ni Master Chu, na parang sinadyang ilagay siya sa kahihiyan sa harap ng mga tagalabas. Kung ngayon pa lang ay kaya kanyang dayain, paano pa kaya sa hinaharap? Kung hindi dahil kay Adrian na mabilis nakabanaag ng butas sa plano, siguradong nalugmok na sa hiya ang buong pamilyang Montroy. Kaya kahit labag sa loob niya, naramdaman niyang may utang na loob siya sa lalaking ito. Kaya't walang sabi-sabing binuksan ni Juliet ang glove compartment ng sasakyan, kinuha ang isang bank card, at iniabot ito kay Adrian. Mr. Laurent, aniya sa malamig na tinig, may 1,000,000 sa card na ito. Ang code ay 6 na 8. Isang maliit na alay lamang ito bilang pasasalamat. Sana'y tanggapin mo. Habang binibigkas niya ang mga salita, hindi niya naiwas ang mapabuntong hininga. Sayang, isip niya. Sa talino't galing ni Adrian, bakit kailangang sumali ito sa isang pamilya na tila walang direksyon? Kung siya'y nagtrabaho sa pagsusuri ng mga antik bilang malayang eksperto, baka milyon-milyon na ang kinikita niya ngayon. Saglit na natigilan si Adrian. Tinitigan niya ang card sa kanyang palad, 1,000,000 piso. Para sa karamihan, kayamanang nakakabighani. Pero para sa kanya, isa lamang itong patak sa dagat. Sa kanyang sariling bank card, higit 9 na bilyon ang laman. Ano nga ba ang halaga ng 1,000,000 ito? Ngunit, sa mata ng mundo, hindi siya isang bilyonaryo. Isa lamang siyang manugang ng pamilyang Rousseau. Isang tagasalo ng tira sa mata ng marami. Kung tatanggihan niya ito, baka lalo lang magduda si Juliet. Baka isipin nitong may itinatago siya. Kaya't ngumiti siya ng banayad, at tinanggap ang card. Maraming salamat, Miss Montroy. Ngumiti rin si Juliet, ngunit may bahid ng pagsusuri ang kanyang tingin. Magalang si Mr. Laurent, aniya. Pero saan mo balak pumunta? Ihatid mo na lang ako sa palengke, sagot ni Adrian na tila ba simpleng mamimili lamang. Bibili lang ako ng gulay. Magluluto ako pag-uwi. Natigilan si Juliet. Parang nabingi sa sinabi nito. Ikaw, magluluto. Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita, seryoso na ngayon ang tono, alam mo, Mr. Laurent, sayang ka. Sa galing mong yan, bakit mo kinakaladkad ang sarili mo sa ganitong klase ng buhay? Halika sa Maison de Santeco. Gawin kitang chief appraiser. Basic salary mo, 1,000,000 kada taon. Lahat ng resources, nasa'yo. Wala kang talo. Ngunit ngumiti lang si Adrian. Ako'y simpleng tao lang. Sanay sa kaning malamig, sa pagkaing tira. Yan ang buhay ko. Nagulat si Juliet. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Napabuntong hininga siya at lihim na napailing. Noon, akala niya si Adrian ay isa lamang walang silbing manugang na walang ibang alam kundi umasa. Pero ngayon, iba na ang tingin niya. Hindi siya basura, pero parang pinili niya maging basura. At yun ang hindi niya matanggap. Hindi na niya muling kinausap si Adrian habang papunta sila sa palengke. Pagkababa ng lalaki, tuluyan na siyang tahimik, habang si Adrian ay parang walang anuman, binaba ang pinto at nagpaalam. Salamat sa paghatid, wika niya, saka tumalikod. Sa palengke, tumuloy siya sa pagbili ng gulay na parang karaniwang tao. Walang bahid ng yabang o kayamanan. Para siyang multo na piniling mabuhay sa anino. Pagkauwi niya, pagbukas pa lang ng pinto. Hahaha. Halina't tingnan niyo ang kayamanang natagpuan ko. Malakas na sigaw iyon mula kay George, ang lalaking baynan sa Rousseau. Nakaupo si Elise sa sofa, pagod mula sa trabaho, hawak ang makakapal na dokumento. Napatingin siya sa ama. Pa, baka atakehin na ako sa puso niyan ha, biro niya, pero may ngiting pagod. Ngunit si George ay tila wala sa sarili sa sobrang tuwa. Hawak niya ang isang pares ng Celadon Cup Poms, sabik na ipinakita ito sa kanila. Tingnan mo ito. Aniya. Blue and white chicken bowl. Galing to sa kabaong ni Emperador Gandhi, sabi ng nagbebenta. Halaga. Mahigit kalahating milyon. Ha! Kalahating milyon. Napasigaw si Elise, napatayo. Pa! Saan ka kumuha ng ganong kalaking pera?
Nanlaki ang mga mata niya. Isang iglap tila yumanig ang buong bahay sa tanong na iyon. Nagkatinginan sina Adrian at Elise, isang tanong na maaaring magbukas ng bagong lihim, o magbunyag ng kapahamakan. Napangiwi si Adrian nang maalala ang nabasag na spring vase noong isang umaga. Napasabunot siya sa sarili habang pasinghap na napabulong, akalain mong sa lahat ng araw. Ngunit higit pa roon ang gumugulo sa isipan niya. Habang wala siya kahapon, pumunta na naman kaya ang matanda sa Antique Street. Ganito talaga ang tao kapag masyadong nadadala sa alaala, ang sakit ay nalilimutan, natatabunan ng peklat ng pag-asa. Misteryosong tumawa si George habang hawak ang isang lumang tasa. Ang ibig kong sabihin, ang tasang ito, kalahating milyon ang halaga. Hulaan mo kung magkano ko lang ito nabili. Nagkatinginan sina Elise at Adrian. Si Elise, kahit litaw ang pag-aalinlangan, ay nagtanong, 300,000. Hindi. Hulaan mo ulit. Masiglang tugon ni George, halos manginig sa tuwa. 200,000. Mali. Sabay tawa ng matanda, punong-puno ng kumpiyansa. Napatingin si Adrian sa Celadon Cup. Isang sulya pa lang, alam na niya, peking-peking replika. Sa isip niya, kahit 10,000 ay parang sayang pa rin. Pero hindi yun sinabi ni Adrian. Dahil bago pa man siya makapagsalita, sumabog na sa tawa si George. 300. 300 piso lang, pero kalahating milyon ang halaga. Hindi ba't napakagaling ko? Namutla si Elise sa gulat. Ano? 300 lang. Napansin ni Carmela ang ingay at lumabas mula sa kusina, may hawak pang sandok. Ano yang tasang yan? Huwag mong sabihing totoo yang sinasabi mong mahal yan, ha? Mukha namang pangkarinderya. Tumawa si George at sinampal ang dibdib ng may yabang. Siyempre, totoo. Pinatingnan ko pa sa eksperto. Sabi niya, authentic. Mga walang alam lang ang nagtitinda nito. Maingat na inabot ni Carmela ang tasa. Tiningnan ito mula kaliwat kanan, parang batang tuwang-tuwa sa bagong laruan. Tahimik lang si Adrian. Ang mga mata niya'y nagmamasid, pero ang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Hindi na niya kinailangan pang sabihin ang katotohanan, peking-peke ang tasa. Ngunit bihira siyang makitang ganito kasaya si George. At kung kaligayahan lang ang dala ng ilusyon, hayaan na muna. Ang totoo, dugtong ni George, hindi pa ito kompleto. Sabi ng boss, may nawawalang pares ito. Babalik daw siya bukas, at kapag nabili ko yun, nako. Pwede ng doble o triple ang halaga. Kung suswertehin, baka mabayaran ko na ang 6 na milyong utang. Biglang nagdilim ang mukha ni Adrian. Mariing sabi niya, huwag po tayong masyadong nagpapadala sa ganyan. 2 na ang nabili nyo. Tama na. Huwag nyo nang dagdagan pa. Napalingon si George, nanlilisik ang mata. Ano ngayon? Ako na ang tinuturuan ng batang ito. Agad umatras si Adrian, pilit na ngumiti. Hindi po, hindi. Gawin nyo po ang gusto nyo. Pero sa kaloob-looban niya, kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Kung maloko ulit ang matanda, hindi lang pera ang mawawala, baka masira pa ang loob nito. Pero sabat ni Elise, may bahid ng pag-aalala sa boses, ano po ba talaga ang silbi ng 2 tasang yan? Hindi naman po natin makakain, hindi rin maiinom. Paano kung hindi talaga totoo ang halaga? Sa mura ng pagkakabili nyo, parang scam lang talaga. Napailing siya. Kung ang halagang kalahating milyon ay nabibili sa 300, edi sana mayaman na tayong lahat. Nang marinig ito, nap-icon si George. Hindi nyo kasi naiintindihan. Ito ay isang antique. Hindi basta-basta. Ang tunay na collector, may matang marunong tumingin sa kayamanan kahit natatabunan ng alikabok. Tiningnan niya muli ang tasa, mistulang hypnotized. Maraming gustong agawin ito sa akin ngayon. Baka nga bukas, wala na ito. Kung ganoon, mabilis na sabat ni Carmela, ibenta mo na. Kung may halaga talaga yan, hanapan mo ng buyer. Huwag mo nang hintayang mawala ang pagkakataon. Habang abalang pinag-uusapan ng matatanda ang tasa, dahan daw ang hinailan ni Elise si Adrian palayo. Adrian, bulong niya, hindi ako mapakali. Mukhang isa na namang panloloko ito. Tiyak pupunta ulit si Papa bukas. Samahan mo siya. Ipagpalagay na nating bakasyon, pero bantayan mo siya. Ayokong masaktan siya, o malinlang palalo. Tumanggo si Adrian. At sa pagkakataong ito, may alab sa kanyang mga mata. Hindi na niya hahayaang malunod sa ilusyon ang bainan niya. Hindi habang buhay, ang peklat ay magtatago ng sugat. Kinabukasan, Sabado ng umaga.
Maaga pa lang ay hinaila na si Adrian Laurent ng matandang Bainan papunta sa Antique Street. Preskong-presko ang dating ng Old Master Rosso sa kanyang damit na linan habang kumakaway pa ito kay Adrian pagkalabas ng sasakyan. Tere na, masiglang aniya. Ipapakita ko sa'yo kung paano yumaman sa isang iglap. Umakyat silang dalawa sa Antique Street. Napilitang sumabay si Adrian sa mabilis na lakad ng matanda, habang lumilingga-lingga sa paligid. Tuwing weekend, parang piyesta ang Antique Street, masikip, maingay, at punong-puno ng tao. Ang magkabilang panig ng kalye ay tambak ng mga tindahang nagbebenta ng jade at antiques. Marami ring mga nagtitinda na basta na lang naglatag ng plastik sa sahig para ilabas ang kanilang paninda. Sa unang tingin, parang bazar ng kasaysayan ang lugar, pero alam ni Adrian, karamihan sa mga nakalatag ay peke. Kahit saan siya tumingin, puro panlilin lang. Halos wala siyang makita ni isa na authentic. Marami sa mga turista, lalo na ang mga banyaga, ay nahuhumaling sa mga peke, bitbit ang pekeng alahas, ngiti ng tagumpay sa kanilang mga mukha, habang hindi nila alam na nabiktima na sila ng mga tusong tindero. Dito! Biglang sigaw ni George Rousseau. Huminto siya sa harap ng isang simpleng stall, baka sa mukha ang tensyon. Marami pang taong nakapaligid sa pwesto, pumipili ng antiques. Agad siyang sumugod sa gitna ng karamihan, worry takot na maunahan. Sumunod si Adrian at sumulyap sa stall. Ang tinda. Mga kalakal na basta na lang inilapag sa may langis na papel, may mga maruruming asul at puting estatwang kabayo, mga lumang barya ng 5 emperador, kopang may guhit ng alak, mga pulseres na jade na tila may dugong naninigas, mga sulat kamay na dilaw, at ilang painting. Para sa isang baguhan, nakakangganyo ito, pero para kay Adrian, isang sulyap lang, alam na niyang puro peke. Ang may-ari ng stall ay isang payat at maitim na lalaki. Gusot ang buhok, marumi ang damit, at ang ekspresyon ay parang taong laging talunan. Ngunit para kay Adrian, sobrang natural ng hitsura nito, at masyadong mahusay para hindi pagdudahan. Anak, tingnan mo to. Bulong ni George kay Adrian, sabik ang tinig. Ito yung bote ng alak na may 2 baso. Bumili ako dati, tapos gumawa ako ng kopya. Kapag nabili ko to, kumpleto na ang set. Pwede kong ibenta ng doble ang presyo. Dinampot ni Adrian ang bote at sinipat ito. Napakunot ang noo niya. Mataas ang level ng pagkakigawa, pero may kutob siyang may mali. Magkano ito? Tanong niya sa may-ari. Tila nabigla ang boss. Naging pulang-pula ang mukha at pautal na sumagot, sabi ng papa ko, 20,000. Kahit kulang ng isang kasing, hindi ibebenta. Halos matawa si George, at dali-daling bumulong kay Adrian. Mabilis, bilhin na natin. Hindi marunong ang tindero, baka maagapan ng iba. Akmang kukuha na ng pera si George, pero mabilis siyang pinigilan ni Adrian. Hinawakan niya ito sa braso, mahigpit. Sandali lang, pa. Hindi yan worth ng 20,000, malamig na sambit ni Adrian. Huwag tayong magpadala sa hype. Nagulat si George. Ano? Magkano sa tingin mo? Tahimik na iniunat ni Adrian ang kamay. Eto lang. 5,000. Tanong ng boss, nakatitig. Umiling si Adrian. Hindi. 50. Mistulang pinagsakluban ng langit at lupa ang tindero. Para siyang nalunok ng sariling laway, at ang mukha ay tila gustong magpalit ng balat. Alam mo ba ang sinasabi mo? Antigo yan, naiwan pa sa akin ng lolo ko. Totoong kayamanan yan. Mga tao talaga sa lungsod, puro pang aalipusta. Hinailan ni George ang braso ni Adrian. Anak, huwag kang basta nagsasalita ng ganyan. Delikado yan. Baka masira ang negosyo natin. Ngunit ngumiti lang si Adrian, at walang sabing binaligtad ang bote. Hinawi niya ang makapal na putik sa ilalim at tinuro ang isang maliit na siwang. Tay, tingnan mo to. Lumantad ang isang pinong hanay ng maliliit na letra. Made in China. Tumigil ang lahat. Napanganga si George, para siyang masusuka. Hindi agad nakasagot. Sa tagal ng pagkabagsak ng panga niya, parang mangganganak ng itlog ang bibig niya. Tangina, bulong niya sa sarili, tuliro. Pero mabilis siyang nakabawi. Namula ang mukha sa galit at tinuro ang boss. Ikaw. Mandiraya ka. Tinapik ni Adrian ang bote at mariing nagsalita. Huwag mong sabihing hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi basta manufacturer ang lalagyan ng ganitong engraving. Ikaw mismo ang nagsulat niyan. At sinadyang tinakpan ng putik. Tumitig siya ng direkta sa mata ng boss. Matalino ka, eh. Pero hindi sapat para lokohin ako.
30. Nauutol na sagot ng boss, napahiya. Ngunit nawala na ang masunuring anyo nito. Bigla na lang niya sinampal ang sarili, sabay pa kawala ng pilit na tawa. Ay, nako. Ang talino mo pala. Teka, ikaw ba si Inspector sa TV? Mga boss, nagmadali akong lumabas kanina at mali ang nabitbit ko. Mali. Ulit ni Adrian Laurent, may ngiting matalim habang may kinuhang bote ng snuff na panang putik. Hinukay niya ang laman nito gamit ang mga daliri, saka tumangala sa langit, waring nagpapasalamat. Tila seryoso nang binanggit, hindi ito mali. Ginawa ito sa Sioux City. Sa katawan ng bote, may nakaukit na hanay ng maliliit, transparent na mga karakter. Ginawa ng Susho Crafts Factory. Hindi naman ako marunong bumasa, paano ko malalaman kung ano yung mga letre na yan? Nagkibit balikat ang boss at halatang iniiwasan ang usapan. Kinuha niya ang maruming tela, pinunasan ng putik at sinimulang ipahid iyon sa kanyang mga paa na para bang wala lang nangyayari. Pero si George Russo ay biglang nagising, parang sinabuyan ng malamig na tubig. Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata habang unti-unting nare-realize ang panlilinlang. Hiniblat niya ang boss at galit na umungol. Sinungaling ka. Isauli mo ang pera ko. Anong pera? Hindi kita kilala. Pilit na kumatiwala ang boss habang patuloy ang pagbagsak ng mga laman ng pinahid na tela, mga peking barya, peke ring kabayong jade. Isa sa mga ito, isang jade na kabayo, ay bumagsak sa semento nang hindi man lang nagkabitak. Halatang gawa lang ito sa matigas na plastic. Tatawagan ko ang pulis kung hindi mo isasauli ang pera ko. Sigaw ni George, nanginginig sa galit habang pulang-pula ang mukha. Sa gitna ng komosayon, may isang bagay na biglang nahulog mula sa loob ng bisig ng boss. Kumalabog ito sa lupa. Napalingon si Adrian Laurent, at sa mismong iglap na iyon, tila may humila sa kanyang kaluluwa. Isang batong kulay abo, kasing laki ng kamao, ang nasa harap niya. Mapuro lang kulay, parang isang patay na labi ng ilog. Pero kakaiba ito. May nakaukit na mga salitang, safe and wealthy. Magaspang ang pagkakaukit, halatang hindi mula sa pabrika. Para bang sinadyang gawing simple upang pagtakpan ang tunay nitong halaga. Karaniwan lang sana ito, makikita sa mga tindahan ng panghimagas na alahas o souvenir. Pero bakit parang may pumipintig dito? Lumapit si Adrian. Pinulot ang bato. Paghawak pa lang niya, damaloy ang isang hindi maipaliwanag na init mula sa kanyang palad. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila kumulo. Para bang ginigising ang isang bagay sa loob niya. Hindi ito ordinaryong bato. Nararamdaman niya ito, isang kakaibang enerhiya. Isang magnetic field na waring humihigop ng kanyang konsentrasyon, ng kanyang espiritu. Ito ang aura. Ang misteryosong enerhiya na matagal nang nawala sa mundo. Isang uri ng espiritual na puwersang binabanggit sa Nine Secrets of Heavens, na kayang baguhin hindi lang ang katawan, kundi pati ang kapalaran ng isang tao. Nanginginig ang kamay ni Adrian habang pinipisil ang bato. Sa'yo ba ito? Tanong niya sa boss, malamig at mabigat ang tinig. Napatingin ang boss, tila natigilan, sa kamarahang tumango. Oo. Akin yan. Magkano mo to ibebenta? Nagulat si George. Ha? Bakit mo bibilhin yang basag na bato? Hindi mo ba nakikita? Manloloko yang taong yan. Ngumiti si Adrian, bahagyang mapanukso ang tono. Isa lang naman to. Pwede ng panagot sa malas. Masaya nako. Gamit ang pagkakataon, mabilis na nakawala ang boss mula sa hawak ni George, at tumitig kay Adrian na para bang nabulag sa bagong pag-asa. Talaga bang gusto mong bilhin? Tanong niya, halos manginig sa excitement. Tumango si Adrian. Oo. Gusto ko. Biglang kumislap ang mga mata ng boss. Para siyang ahas na nakakita ng bagong biktima. Kuya, may mata ka sa ganitong bagay, ha? Huwag mong ismulin ang batong yan. Galing yan sa dragon case ng pag-aaral ni Lord Chendi. Ginamit yang paperweight. Huwag mo na kong bulahin. Diretso sa presyo, malamig na putol ni Adrian. Tumawa ang boss, mapanlin lang. Dahil ikaw ang bumili, 20,000. Gusto mo yatang mabaliw sa pera. Halos pabulong pero matalim ang sagot ni Adrian. Isang presyo lang, 300. Kapag hindi mo ibinente, tatawag ako ng pulis at ipaaresto kita. 300. Napalunok ang boss, kita ang pagkadismaya. Pero sa bandang huli ay napilitan siyang ngumiti. Sige na nga, kuya. Kita ko namang marunong ka. 300 na lang. Ngumiti si Adrian at pinisil ng mahigpit ang bato. Nalilitong nalilito si George.
Hindi niya maintindihan kung anong nakita ni Adrian sa isang sirang bato. Pero bago pa siya makapagtanong, maganda ang batong yan. Gusto yan ng master ko. Sigaw ng isang tinig sa likuran nila. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in the Skies.